Nararamdaman mo ba ang bigat ng kanilang mga salita? Bawat pantig, isang kadena. Bawat pangungusap, isang rehas na bakal sa paligid ng iyong isipan. Sila ang manunulat, direktor, at bida sa dula ng iyong buhay. At ikaw, isa ka lamang tau-tauhan. Isang puppet na ang mga tali ay hinihila ng kanilang bawat kapritsyo. Ang kanilang boses ay isang walang tigil na ingay. Isang bagyo ng mga akusasyon, paghuhusga, at mga utos na idinisenyo para lunurin ang sarili mong tinig. Sumasagot ka, nagpapaliwanag. Ipinagtatanggol mo ang iyong sarili. Umaasa kang sa pagkakataong ito, maiintindihan ka na nila, pero hindi nila gagawin dahil ang bawat salita mo ay gasolina sa kanilang apoy. Ang bawat reaksyon mo ay isang kumpirto, ay isang laro. Isang masalimuot na sayaw ng psikolohiya kung saan sila ang laging panalo. Dahil sila ang gumawa ng mga patakaran. Tinatawag nila itong reactive abuse. Hihilahin ka nila sa dulo ng iyong katinuan. At kapag sa wakas ay sumabog ka, ituturo ka nila at sasabihing, "Tingnan mo, sinasabi ko na nga ba, ikaw ang may problema, pero paano kung may ibang paraan? Paano kung ang pinakamalakas na galaw na magagawa mo ay ang hindi paggalaw? Paano kung ang pinakamalakas na salita na maaari mong sabihin ay wala?" Ito ang katotohanan na kinatatakutan nila. Ang iyong pananahimik ay isang psikolohikal na armas. Ang pananahimik ay hindi pagsuko. Ito ay isang pagtanggi na makilahok sa kanilang sirang laro. Ito ay ang pag-alis mo ng iyong piyesa mula sa chessboard. Ang isang manipulator, isang narcissist, ay nangangailangan ng reaksyon. Kailangan nila ng salamin para makita ang kanilang sarili. Kailangan nila ng iyong emosyon para maramdaman nilang sila ay makapangyarihan. Kapag binigyan mo sila ng katahimikan, binibigyan mo sila ng isang vacuum, isang itim na butas kung saan ang kanilang kapangyarihan ay walang epekto. Ang kanilang mga salita ay bumabagsak sa kawalan. Ito ay hindi pag-iwas. Ito ay isang estratehiya, isang pader na hindi nila kayang akyatin, isang karagatan na hindi nila kayang tawirin. Isipin natin si Elara. Ang mundo niya ay umiikot kay Orion. Bawat kilos ni Elara ay sinusuri. Bawat desisyon ay kailangang aprubahan. Si Orion ay isang maestro ng kontrol. Ang kanyang mga sandata, banayad na paninisi, mga biro na may kasamang patutsada, at ang sining ng pagpaparamdam kay Elara na siya ay may utang na loob. "Ginagawa ko lang to dahil mahal kita," sabi niya, habang unti-unting hinihigpitan ang hawla sa paligid ni Elara. Pagod na si Elara. Pagod na sa pagpapaliwanag, sa pag-iyak, sa pakiramdam na siya ay nababaliw. Isang gabi, sa gitna ng isa na namang sermon ni Orion, isang bagay ang nagbago. Hindi siya sumagot. Wala siyang sinabi. Tumingin lang siya kay Orion, hindi nang may galit, kundi nang may kawalan. Isang blangkong espasyo kung saan dati naroon ang sakit. Nagsimula ang unang yugto, pagkalito at galit. "Bakit hindi ka sumasagot?" sigaw ni Orion. Naging mas malakas ang kanyang boses, mas matalas ang kanyang mga salita. Sinusubukan niyang makuha ang dati niyang nakukuhang reaksyon, pero si Elara ay isang pader na bato.
Bawat sigaw ni Orion ay tumatama lang dito at nagiging alikabok. Nang hindi gumana ang galit, pumasok ang ikalawang yugto, desperasyon at pag-arte. Biglang naging malambing si Orion, puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, mahal. Hindi ko sinasadya. Ito ang love bombing. Isang huling pagtatangka na hilahin pabalik ang papet sa entablado. Pero nanatiling tahimik si Elara. Ang kanyang katahimikan ay isang salamin na nagpapakita ng kanyang pag-arte. At doon, nagsimula ang huling yugto, ang pagguho. Kung wala ang reaksyon ni Elara, ang kanyang galit, ang kanyang luha, ang kanyang takot, si Orion ay wala. Siya ay isang hari na walang kaharian. Ang mundo ng kontrol na maingat niyang binuo sa paligid nila ay gumuho dahil ang pundasyon nito ay si Elara. At tumanggi na siyang maging pundasyon. Nakita ni Elara ang katotohanan. Si Orion ay hindi isang makapangyarihang Diyos. Isa siyang munting bata, nagwawala sa sahig, desperado para sa atensyon na hindi na niya makukuha. Ang iyong katahimikan ay nag-aalis ng kanilang maskara. Sa kawalan ng iyong reaksyon, napipilitan silang harapin ang kanilang sarili. At ang tanawing iyon ay hindi nila kinakaya. Sila ay nagiging desperado, nagkakamali, nagpapakita ng kanilang tunay na kulay sa lahat. Ang taong kinikilala ng lahat bilang kalmado at reasonable ay biglang nagiging hindi kontrolado. Ito ay hindi tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa kaligtasan. Ito ay tungkol sa pagbawi ng iyong espasyo, ng iyong isipan, ng iyong katotohanan. Ang iyong katahimikan ay ang iyong santuwaryo. Ito ang silid sa iyong isipan kung saan hindi sila makakapasok. Dito, ang kanilang mga salita ay walang kapangyarihan. Hayaan mo silang magwala. Hayaan mo silang sumigaw sa kawalan. Hayaan mong gumuho ang kanilang peking mundo. Dahil habang sila ay nalulunod sa ingay na sila mismo ang gumawa, ikaw ay nakahanap na ng kapayapaan.